pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Okay, so ito na naman guys, grabe na naman yung mga bagong balita na na-absorb natin ngayon. Iba talaga ang politika ngayon dahil ito na nga, si PNP Chief General Torre naglabas na ng kanyang sama ng loob kasi bilang isang mataas na opisyal sa gobyerno, masakit. Nasasabihan ka ng napakapangit mo at ibang pagkakasabi sa kanya, kamukha ka ng unggoy, di ba? Ayan ang pagkakabanggit, di ba, di Davao City Mayor Baste Duterte. Okay? Napakasakit nga naman natawagin ka ng ganun. Lalong-lalo na isa kang mataas na opisyal ng gobyerno. Pero nga, sabi nga naman nila, di ba, kapag ikaw isa kang opisyal ng gobyerno, kailangan mong tanggapin yung mga kritisismo at syempre yung mga basher at mga bash na sinasabi sa'yo ng iba't ibang mga tao. Kahit kapwa mo pakapolitiko yan, kapag sinabihan ka ng masamang salita, kailangan mong tanggapin. Pero kasi alam naman natin ang mga Duterte, okay, iba talaga magsalita sila. Kapag nagsalita ang mga Duterte, alam naman natin na minsan below the belt na yan, okay? Kaya minsan, di ba, si Vice President Sara Duterte, nasabi niya nakaraan na kay Pangulong Bongbong Marcos, minumura niya talaga. Katulad si First Lady Lisa Marcos, minumura niya rin lahat ng mga kalaban niya, kayang-kaya niya murahin. So may mga ganyang mga politiko, lalong-lalo na syempre yung tatay niya rin, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iba rin talaga magsalita at isaan below the belt talaga. So ganyan talaga ang ugali ng mga Duterte, na talagang kapag nagalit talaga sila, below the belt talaga. Talagang dudurugin kanila. So ito ang nangyari ngayon kay Davao City Mayor Baste Duterte, isa sa anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na talagang binanatan niya talaga sa social media si PNP Chief Torre at tinawag niya talaga na unggoy. So ngayon makikita nyo sa mga video na ito na talagang pumalag si PNP Chief Torre at sinabi niya talaga na hindi niya palalagpasin ang ganitong mga klaseng bully sa kanya, maging sa ibang mga tao. Kasi kung siya daw nabubuli daw siya ng mga Duterte, paano pa daw yung ibang mga tao daw na mas mababa pa sa kanya? Pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman akong binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga may iitim. Hindi po pwede yan. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. So itong talagang pinaglalaban ngayon ni PNP Chief Torre, kasi itong nakaraan, di ba, hinamon nga ni PNP Chief Torre si Davao City Mayor Baste Duterte ng boxing. Kaso ang nangyari, hindi sumipot nung araw ng linggo si Davao City Mayor Baste Duterte. Kaya nangyari, nag-iisa lang ang champion na nangyari that time. Isa lang ang panalo. Paano nga naman mananalo? Okay, so wala siya talagang kalaban. So talagang etong mga interview na to at mga pahayag nito ni PNP Chief Torre na nagpapatunay talaga na talagang hindi niya talaga aatrasan na kahit personal at pambubuli na ginagawa sa kanya ni Davao City Baste Duterte. Napakadumi ng politika ngayon.
kahit ako naguguluhan ako bilang isang vlogger dahil syempre ako Pilipino rin ako, taxpayer din ako, parang hindi na rin maganda sa ating mga ordinaryong mga Pilipino na makita na ganitong kadumi ang politika natin. Hindi natin alam kung pinaglalaban man nila yung para sa kapakanan ng mga Pilipino kaya nag-aaway-aaway sila, or pinaglalaban nila yung sa pwesto nila na kailangan kami ang maupo dito at kami ang mauupo dito para at least nasa amin ang kapangyarihan. So nakakalito na kasi marami ding mga Pilipino na naapektuhan na ngayon panahon ng kalamidad, mas kailangan nila ng mga tulong at kailangan nila ng aruga. Hindi sa pamilya nila kundi sa ating gobyerno. Dahil nga, 'di ba? Karapatan natin 'yan. Lahat ng mga naitutulong sa atin ay deserve natin na maramdaman natin kasi tax natin 'yon. Okay? So, ang nangyayari kasi ngayon dahil sa awayan ng mga politika, awayan ng dalawang pamilya, Duterte versus Marcos, then Duterte versus Torre, ang nangyayari ngayon, nalilihis. Yung totoong mga nangangailangan at totoong mga naapektuhan ng bagyo, kalamidad at kahirapan sa ating bansa, hindi na napagtutuunan ng pansin. Okay? So, nagiging normalized na rin yung nangyayaring ganitong pambubuli ng isa't isa sa mga politiko. So, sana maiwasan natin yon. Kasi kung nabubuli ng bawat isa yung kanilang mga kritiko at kalaban nila sa politika, sa social media, nanonormalize yan. Napapanood yan ng mga Pilipino na ganito pala magbanatan. Paano na lang pala kami? Kapag ordinaryong Pilipino, kalaban namin yung isang politiko, may laban pa ba kami? Okay, so ganyan ang nangyayari ngayon, kaya mahirap talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino ngayon. Pero sana, may mga politiko pa rin naman na talagang tahimik lang at nakapokus din sa kanilang mga trabaho. Okay? So, ang nangyayari lang talaga ngayon, medyo naging topic this week at nag-trending sa social media yung boxing o hamunan ng dalawang matapang dito sa politika na si Davao City Mayor Baste Duterte versus PNP Chief Torre. Pero hindi ko rin tinakala, usually talaga hindi ko talaga kilala yan si PNP Chief Torre. Okay? So, kailan ko lang siya nakilala nung panahon na inaareston niya na at pinapasok niya na ang Kingdom of Jesus Christ o yung property kung saan nagtatago si Kibuloy. So doon ko lang siya nakita, pero ngayon na-realize ko na kahit 55 years old talaga, ang tapang niya talaga. Okay? Hindi ko sinasabi na believe ako sa tapang niya, pero kung iba kasi talagang alam mo na talagang in reality okay, alam naman natin na iba ang lakas ng isang 37 years old na Baste Duterte sa lakas ng isang 55 years old na Torre. So, in reality, kung ako lang yes, lalaban si Torre kung sisipot si Baste Duterte, pero in reality kasi, iba kasi ang katawan pa ng bata pa sa medyo may edad na, pero lalaban pa rin ng 55 years old. Pero ang mangyayari talaga doon, hindi magiging patas. Okay? So, wala naman siguro naman na kasi minsan ang 37 years old, ang tatay nila 55 years old pa lang, di ba? So talaga, pero doon ko na-realize na iba ang tapang na pinapakita ni PNP Chief Torre dito sa laban nila. Okay? So mabuti na lang hindi sumipot si Baste Duterte kasi hindi ko alam kung magiging maganda ba ang resulta nito sa harap ng mga Pilipino o talagang mga ego lang talaga ang pinaglalaban ng dalawang politiko na ito. Okay? So malaki kasi ang galit talaga ng mga Duterte dito kay PNP Chief Torre dahil nga si PNP Chief Torre ang nag-lead, okay, para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So, alam naman natin yan at marami ring mga maka-Duterte na talagang galit na galit din kay PNP Chief Torre at marami din na mga loyalista at maka-administrasyon ng mga Pilipino na talagang humanga rin kay PNP Chief Torre. So, ganyan talaga nangyari sa social media. Walang perfect. Okay? May mga basher din si
Davao City Basti Duterte na tila tinatawag pa nga siya na sayang naman yung mga tattoo mo. Barbie daw at duwag daw. So ayun ang sinasabi nila. Then eto naman sinasabi naman kay PNP Chief Torre na clown daw at pakitang gilas daw. So talagang walang perfect talaga. So may mga basher talaga na lalabas talaga diyan kahit anong gawin mo. Totoo yan. Kahit nga ako, ano man ang mga, may mga vlog din ako na may mga basher din. Pero kailangan natin tanggapin. Siyempre nagbablog tayo. At lalong-lalo na kung ikaw politician ka, okay? Huwag ka magbalat sibuyas, okay? Dapat tanggapin mo yung mga criticism na ibinabato sa'yo lalong-lalo na kung naaapektuhan yung mga taong nasasakupan mo. So, huwag mong kontrolin kasi nasa freedom of speech tayo, nasa demokrasyang bansa tayo na kahit isa sa atin may karapatan na magsalita. Pero, may limitasyon pa rin. Hindi ibig sabihin na may freedom of speech tayo dito sa ating bansa ay lahat ng pwedeng sabihin ng mga masasalita at under, below at halos maapektuhan mo na yung mga mental health ng isang tao. Ano muna? Stop muna. Medyo preno-preno ka muna kasi hindi na tama yung mga ganyan. Kaya nga, di ba, may mga batas tayo na pumipigil talaga sa mga ganitong pag-uugali ng ibang mga Pilipino. Kaso yung iba talaga sa social media, ang lalakas magsalita. Dahil nakatago sila sa mga dami account nila. Pero tingnan mo, pag totoong account yan, hindi magsasalita ng ganun yon. So, ayan ang sa Facebook ngayon, malalakas ang magsalita yung mga fake account at mga dami account na talagang ayun ang kailangan sugpuin talaga dito sa Facebook. Okay? So, ayun lang guys ang vlog natin ngayon. Kaya ito nga, sobrang hindi na nakaya ni PNP Chief Torre yung kanyang mga natatanggap na pambubuli kay Davao City Mayor Duterte. Kaya naman ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, tama lang ba na pumalag sa pambubuli ni Davao City Mayor Baste Duterte si PNP Chief General Torre? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.